Happy healing morning po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. At welcome po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Sa panahon po ngayon ay napakadali ng kumuha ng litrato. Isang click lang sa camera ng telepono, may snapshot na agad tayo, di po ba? Pero para sa isang photojournalist, tulad po ng panauhin natin ngayong umaga, ang pagkuha ng litrato ay isang bokasyon na may kasamang husay at talento sa paghuli ng kwento sa isang pitik lang. Si Robert po ay matagal nang nagtatrabaho bilang photojournalist. Marami sa kanyang mga kuhang larawan ay ginagamit po sa international at local news agencies at contributor din po siya sa mga websites na napagkukunan ng stock photos. Bilang isang media practitioner, palaging nasa field assignment si Robert. Ano man po ang panahon, sakay ng kanyang motor. Maaraw man o maulan, sige pa rin po siya sa kanyang tungkulin hanggang sa inabutan na siya ng karamdaman. Ako po si Robert Oswald Alfiler, 44 years old, nakatira sa Quezon City at isa po akong photojournalist po. Nung time na yun kasi nagbago-bago yung weather po natin, nag-ulan. Nagkaroon po ako ng sipon, ubo, tapos yung pinakamatindi po na ubo ko na kinagabihan, parang nag-impact po sa tenga. Sumakit po kasi siya eh. So parang halos hindi ko na po siya masuotan ng helmet. Kaya parang iniinda ko talaga yung sakit niya. So nagpatingin po ako sa doktor. Ang finding po ng doktor is otitis externa. Ang ibig sabihin po ng otitis externa na na-diagnose ng doktor kay Robert ay outer ear infection. Ito po ay isang uri ng pamamaga sa loob ng tenga na nakakaapekto sa ear canal at kung minsan ay tinatawag din po itong swimmer's ear. Ano nga ba ang maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng otitis o pamamaga sa loob ng tenga at paano ito pinagagaling sa natural na paraan? Alamin po mamaya kay Robert sa aming kwentuhan sa Ang Galing. Sa Hiling Katanungan, mga nagtatanong tungkol sa namamaga at may discharge na tenga ang ating pong papayuhan. At makakasama po natin mamaya si Hiling Galing Happy Girl Ate Rachel na magbabahagi ng tips kung paano maiiwasan ang sunog sa paggamit po ng kandila. Lalo na kapag nawawala ng kuryente. Abangan niyo po yan. Kung problema po ninyo ang sumasakit na tenga o kung may lumalabas na discharge na hindi kaaya-aya, huwag po mag-alala dahil may natural na paraan para yan po ay malunasan. Ihahatid po natin mamaya at marami pang kaalaman dito lamang sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Doktora, namamaga po ang tenga ko at napakasakit po. Dok, may discharge po tenga ng anak ko. Mga payo tungkol sa namamagang tenga at ear discharge ang ihahatid ni Dr. E. At ibabahagi naman ni Healing Galing Happy Girl Ate Rachel ang safety tips sa paggamit ng kandila para hindi magkasunog sa pagbabalik ng Healing Galing sa TV. Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. May hatid na kalusugan ang luntiang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains, at liquids na natural. Yan ang Healing Galing products. Iyong laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing, nasa iyo ang galing. Healing Galing. Mga tanong pangkalusugan, bibigyang kasagutan sa Healing Katanungan. Sa atin pong Hiling Katanungan, may tanong si Chris Perez. Sabi niya, Doktora, namamaga po ang tenga ko at napakasakit po. Pwede po ba itong gamitan ng HG oil? Pwede naman, Chris, no? Pero ganito ang gawin natin, holistic pa rin ha. Kasi kailangan na ma-observe mo ang tamang pagkain. May inflammation ka, kaya
avoid mo muna ang mga pinirito. Lahat ng oily food ay magdadagdag ng init sa system at lalong mai-inflame ang tenga. Okay? Makadaragdag ito sa pamamaga na nararanasan mo ngayon. Lahat ng crispy and crunchy, avoid mo na, lalo na kung may anghang, no? At saka yung mga tsokolate, lahat ng sobrang tamis, avoid natin, no? At focus lamang ng iyong pagkain ngayon ay hydrating diet. Simulan mo sa pag-inom ng tubig ng mas madalas o kung oras-oras, kalahating baso or isang baso, malaking tulong yon. Puro masasabaw na pagkain lang muna. Sa rice, pwedeng lugaw muna o congee, di ba? Bawal ang sinangag kasi magkokos na naman ng dagdag na inflammation sa iyong kondisyon. Ang sinaing na kanin, pwede naman, pero yung sinangag dahil may oil na yon, magpapainit sa system, mag-i-increase ang inflammation na nararanasan mo. Okay? Pwede kang kumain ng isda, ng gulay, ng karne, pero may sabaw at walang anghang at walang mantika. Ang daming bawal, di ba? Yun ay para gumaling ka at as much as possible ay asin lang ang pampalasa. Iwasan natin ang bagoong, patis, toyo. Yan ang 50% ng iyong ikagagaling ng mas mabilis kaysa karaniwan, Chris, no? At idagdag pa natin na ma-applyan mo ng warm compress na may vinegar, yung bahagi ng tenga. Gumawa ka ng mixture ng 2 glasses hot water at half glass ng vinegar sa malinis na basin. Ipa-absorb mo yan sa malinis na face towel. At pag na-absorb na, pigain mo mabuti, paulit-ulit na itatapal mo dun sa affected area. Yung cooling effect ng vinegar na ini-apply natin externally, no, ay malaking tulong para mapahupa yung inflammation. Pero bawal inumin o gumamit ng anumang vinegar pag may pamamaga. Okay? Malilinawin natin yan. Baka akala mo may cooling effect sa pagtapal at iinumin mo or isasabaw mo. Wag. No? External application lang ang vinegar. And after ng paulit-ulit na warm compress, doon mo tsatsagaan ng gentle massage ng Healing Galing Oil sa affected area. Minimum ng 20 minutes. Ayan. Sundan mo ng pag-inom ng mainit-init na herbal cleansing tea, Chris, no? At maaari mo ulit-ulitin ito ng 3 times a day para mabilis gumaling. At dahil may pamamaga, ayusin natin yung mga ugat, no? Diyan sa affected area, matutulungan yan ng herbal vitamins, B1, B6, B12, tig 100 mg ang aking reseta on air sa'yo na iinumin matapos ang almusal, ang tanghalian at ang hapunan. At higit sa lahat, huwag mong kakalimutang uminom ng serpentina tablet. Yan ang maganda para sa inflammation, katuwang ng proper hydration, yung diet na binabanggit ko sa'yo. At kung matagal na ang pamamaga at sobrang discomfort ang nararanasan, ang aking reseta on air sa'yo, Chris, sa pag-inom ng ating serpentina tablet ay tig 10 tabletas after meals 3 times a day kasi mahina ang herbal. Kung meron kang halamang serpentina at matyaga ka naman sa mapait, pwede rin gawing tsaa after meals 3 times a day, Chris. Okay, maraming salamat sa iyong katanungan. Sana po ay makatulong ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora. May tanong din po si Jolina Timbal. Sabi niya, Doc, may discharge po tenga ng anak ko. Ano po ang maipapayo nyo? Salamat po. Paki-check, Mami Jolina, kung sipunin din at laging barado ang ilong ng iyong anak. Maaaring konektado yon. Kailangan na e-empty yung bara sa ilong para lumuwag at mawala din yung discharge sa tenga. Ang tinuturo natin sa ganyang kondisyon ay ang nasal steaming procedure. Gamit po ang stainless na container na i-fill up ng tubig na kumulo. Boiled water, no? Para mag-produce ng steam. Tapos dinadagdagan po yan ng minimum ng 2 kutsarang vinegar. Kung hindi pa nalalanghap ang amoy ng vinegar sa 2 tablespoons, pwede pong dagdagan hanggang sa nalalanghap na ng inyong anak ang amoy ng vinegar at saka sasabayan ng gentle massage ng Healing Galing Oil na
itong mga sinus points ang target, no? Paulit-ulit for 15 to 20 minutes habang nilalanghap ang ating steam na galing po sa mixture ng boiled water and vinegar. Ito po ang ating natural operation. Lalabas ng lalabas ang mga bara sa ilong hanggang sa luluwag na yun sa bandang tenga. Maaari pong ulit-uliting gawin yan ng 3 times a day. Sundan ang pag-inom ng mainit-init na herbal cleansing tea para mag-flashing na po, no? And then, matapos yung nasal steaming procedure, sa tenga naman po, mararamdaman na lumuluwag-luwag na, maaaring linisan mo ng mabuti para matuyo yung loob ng tenga gamit ang malinis na cotton buds. At saka, i-follow up po yan ng cotton buds din na malinis na basang-basa ng Healing Galing oil. Yun naman po ang ipapasok sa tenga na parang naglilinis ng tenga. Hanggang sa kaya po, no, na i-stimulate sa loob ng tenga yung Healing Galing oil na nandoon sa ating cotton buds. After that, ay naka-victory sign ang dalawang daliri, ang point finger at ang middle finger, at isi-stimulate naman ang Healing Galing oil sa labas ng tenga, itong bahagi ng harap ng tenga at yung bahagi ng likod ng tenga na nasa ulo. Ito pong matigas na bahagi dito. Ganon ang pag-massage ng Healing Galing oil for 15 to 20 minutes na sinasalitan, ino-alternate ng pagpapap, no? Pagpapasingaw ng hangin dun sa loob para lalong lumuwag at mapapansin po ang pagbabago. Okay? Ganyan po ang gagawin kasabay ng hydrating diet na ating palaging tinuturo. Mami Julina, marami pong salamat sa inyong katanungan. Sana po ay makatulong ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora. Mga kapuso, uso ba ang brownout sa lugar nyo pero takot kayong gumamit ng kandila dahil baka magkasunog? Naku, wag na pong mag-worry dahil may tips na nakakahappy ang ating Healing Galing Happy Girl na si Ate Rachel. Narito po. Kung may problemang nakaka-worry, may diskarteng nakaka-happy. Ang Healing Galing Happy Girls. Happy Healing Morning! Ako po si Ate Rachel Jimeno, ang inyong Healing Galing Happy Girl at your service. Ngayong umaga po ay simpleng healing-healing ang ating pag-uusapan. Ito ay galing kay Marisa Angeles. Sabi niya, "Hi Healing Galing! Dito po sa barangay namin, madalas po ang brownout. Pero worried po ako. Safe pa rin bang gumamit ng kandila sa panahon ngayon? Thank you po." Marisa, gets ko ang concern mo. Kasama ang unattended candles sa top 5 causes ng sunog sa Pilipinas. Pero syempre naman, pwedeng-pwede pa rin gumamit ng kandila. Dapat lang tiyakin na safe ang paggamit mo. Paano? May tips ako para sa'yo. Sa paggamit ng kandila, instead na itayo on its own, pwede natin ilagay sa isang sturdy na lagayan na tulad nito. Pwede rin lagyan ng bato o kaya naman buhangin para mas bumigat at hindi agad tutumba. Pwede rin naman na ilagay ang kandila sa platitong may tubig para kung matumba man ay mamatay ang apoy. Plus, meron pang pansalo sa natunaw na wax para hindi matuluan ang sahig o ang mesa. O diba? Isa pang tip ay make sure na ang papwestohan ng kandila ay flat surface at malayo sa kortina, kumot, papel o anumang bagay na madaling masunog. Ipwesto rin ang kandila sa lugar na hindi maaabot ng mga chikiting sa bahay o ng mga cute nating alagang hayop tulad ng aso o pusa para iwas aksidente. Ang huli at pinaka-importante, huwag iwanang nakasindi ang kandila kung aalis ng bahay o matutulog na para may peace of mind at walang pangamba. So Marisa, basta't sundin mo lang ang mga tips na ito para safety ang priority at hindi ka na mag-worry kung gagamit ka ng kandila pag nagba-brown out. O diba nakaka-happy? Happy healing po! Kung meron po kayong tanong o kailangan nyo ng tips tungkol sa mga bagay-bagay para dumali ang buhay, i-text na yan sa Healing Galing Happy Girls at your service. Ipadala ang iyong request kasama ng iyong pangalan sa 0921-445-0355